Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na muling full story ang nais kong ihandog sa mga giliw nating tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal dito lang sa Dear Love. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng aking video. Paklik din ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang subdivision sa labas ng Fort Magsaysay ay laging may dalang kakaibang lamig. Sa oras na 4:00 ng umaga, ang tanging maririnig mo lang ay ang marahang pagaspas ng mga dahon ng puno sa tapat ng bahay ni na Angelina at ang malayong tunog ng takbo ng mga sundalong nagsisimula na sa kanilang early morning road run. Ang ritmo ng kanilang sabay-sabay na yabag, kaliwa, kaliwa, kanan, ay nagsisilbing alarm clock na hindi kailanman nagkakamali. Ngunit bago pa man umalingaw-ngaw ang mga yabag na iyon, gising na si Angelina. Nasa kusina na siya. Suot ang silk robena may disenyo ng maliliit na bulaklak. Sanay na ang kanyang mga kamay sa dilim. Hindi na niya kailangan buksan ng malakas na ilaw upang hindi magising ang kanyang dalawang anak na sina Liam at Mira. Isinalang niya ang rice cooker. Kasunod niyon, kumuha siya ng 3 pirasong itlog at ham sa refrigerator. Habang naghihintay na uminit ang mantika, binalingan niya ang electric kettle. Ipinagtimpla niya si Gabriel ng kape. 2 kutsarang kape, 1 kutsarang asukal, walang cream. Iyon ang timpla ng isang Teniente Coronel. Matapang, mapait, at walang paligoy-ligoy. Pumunta si Angelina sa living room kung saan nakasabit ang plantsadong uniforme ni Gabriel. Ang camouflage pattern ng Philippine Army ay tila isang permanenteng dekorasyon sa kanilang tahanan. Gabi pa lang, inilaan na niya ang halos 1 oras upang masigurong walang kahit isang lukot ang tela. Ang mga medalyang nakakabit sa dibdib nito, mga pangaral sa katapangan, katapatan at natatanging serbisyo, ay kinuha pa niya sa lalagyan at isa-isang pinunasan ng microfiber na tela. Ang mga sapatos na bota ay nakapila sa tabi ng pinto. Makintab, sumasalamin sa kaunting liwanag ng madaling araw, parang salamin na walang bahid ng dumi. Ipinagmamalaki niya si Gabriel sa tuwing may pagtitipon sa kampo, sa tuwing tinatawag ang pangalan ng asawa niya upang tanggapin ang panibagong plake. Naroon si Angelina sa gilid, nakangiti, suot ang kanyang pinakamagandang damit. Siya ang perpektong asawa ng isang sundalo. Siya ang matatag na pader sa likod ng isang bayani. Ngunit habang tinititigan niya ang mga medalya sa dingding, may pamilyar na kirot na gumapang sa kanyang dibdib. Isang kirot na matagal na niyang kinikimkim. Pilit na itinutulak pababa sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso upang hindi umapaw. Sana ang katapatan sa bayan, kasing daliring ibigay sa bahay. Bulong niya sa sarili bago mabilis na umiling upang alisin ang masamang isipin. 5:00 na ng umaga na bumaba si Gabriel. Amoy na amoy ang mamahaling pabango nito, ang paborito nitong Hugo Boss. Matikas ang tindig ni Gabriel. May bigat ang bawat hakbang. Isang lalaking sanay na sinusunod at kinatatakutan ng kanyang mga tauhan. Handa na ba ang kape? Malamig na tanong ni Gabriel habang inaayos ang kanyang gintong relo sa kaliwang pulso. Oo, Gabriel, nandoon na sa mesa. Sagot ni Angelina. Ang boses ay malumanay, puno ng pag-aaruga na tila walang anumang bigat na dinadala. Naupo si Gabriel. Hindi tumitingin kay Angelina. Agad nitong kinuha ang kanyang cellphone na nakapatong sa tabi ng plato. Ang screen ay paulit-ulit na umilaw. Mga notification, mga mensahe. Mabilis na nag-type si Gabriel. May unting ngiti sa mga labi na biglang nawawala sa tuwing mag-aangat siya ng tingin para humigop ng kape. Alam ni Angelina ang ngiting iyon. Hindi iyon ang ngiti ng isang lalaki nag-iisip tungkol sa operasyon sa kampo o sa estratehiya laban sa mga rebelde. Iyon ang ngiti ng isang lalaking may itinatagong sekreto. Sino yung nag-text ng 2:00 na madaling araw, Gabriel? Tanong ni Angelina sa pinakamahinahong paraan na kaya niya. Walang halong pambubulyaw, walang tono nag-aakusa. Isang simpleng tanong ng isang asawa. Saglit na napatigil si Gabriel sa pagnguya. Ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang seryosong muka.
Ibinaba niya ang cellphone na nakataob sa mesa. Trabaho, Angelina. May intelligence report na pumasok mula sa hulo. Wag mo nang intindihin ang mga bagay na hindi mo naman maiintindihan. Asikasuhin mo na lang ang mga bata. Baka mahuli pa sa eskwela. Medyo may talas ang pagkakasabi nito. Sapat upang iparamdam kay Angelina na wala siyang karapatang mag-usisa. Pasensya ka na. Dahan-dahang sagot ni Angelina, sabay talikod upang ayusin ang mga lalagyan ng pagkain ng mga bata. Gusto ko lang namang malaman kung okay ka. Okay ako. Palagi akong okay. Sagot ni Gabriel bago tumayo. Hindi na nito tinapos ang kape. Isinuot ang kanyang beret. Kinuha ang susi ng kanyang SUV at lumabas ng bahay na hindi malang sumusulyap sa kanyang asawa. Namarinig ni Angelina ang pagandar ng sasakyan at ang unti-unting paglayo nito. Doon lang siya nakahinga ng malalim. Ang hangin na lumabas sa kanyang mga labi ay may kasamang bigat na parang binuhat niya ang buong mundo. Pumunta siya sa silid ng mga bata. Naroon sina Liam at Mira, mahimbing pang natutulog, magkayakap sa ilalim ng kumot na may disenyong cartoons. Lumapit si Angelina, umupo sa tabi ng kama at hinaplos ang buhok ng kanyang panganay. Liam, Mira, gising na mga anak. May pasok pa kayo sa school. Bulong niya. Pinipilit na gawing masigla at puno ng pagmamahal ang boses. Tumingala si Liam, ang 7 taong gulang niyang lalaki na may mga matang kamukhang kamukha ng kanyang ama. Mama, umalis na si Papa? Hindi man lang siya nag-goodbye sa amin? Naramdaman ni Angelina ang tila may sumaksak sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis siyang ngumiti at tinaplos ang pisngi ng anak. Maagang kailangan ni Papa. Kailangan siya sa kampo, anak. Marami siyang tinutulungang tao. Di ba sabi ko sa inyo, bayani ang papa niyo? Kaya sige na, maligo na kayo at para hindi tayo mahuli sa flag ceremony. Iyon ang buhay ni Angelina. Isang serye ng pagtatakip, pagpapatawad at pagtitiis. Lumaki siya sa isang tahanan kung saan ang salitang papa ay isang alaala na lang na may pait. Iniwan sila ng kanyang ama noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Pumunta sa ibang babae at hindi na muling bumalik. Nakita niya kung paano umiyak ang kanyang ina gabi-gabi, kung paano siya nabubuhay mag-isa. Nangako si Angelina sa sarili niya noon habang nakatitig sa mga luha ng kanyang ina. Kapag ako nagkapamilya, hindi ko hahayaang masira ito. Hindi mararanasan ng mga anak ko ang maging galing sa isang broken family. Kaya naman, kahit tambuhala ang mga saksak sa kanyang puso sa tuwing nakakaamoy siya ng ibang pabango sa uniforme ni Gabriel, kahit alam niyang ang trabaho lang, ay nangangahulog ang may ibang babaeng kinababaliwan ng asawa. Pinipili niyang pumikit, pinipili niyang manahimik. Matapos maihatid ang mga bata sa eskwelahan, bumalik si Angelina sa nakasanayan niyang gawain. Laba, linis, plancha, luto. Ang paulit-ulit na ikot ng kanyang mundo bilang isang may bahay. Subalit habang tumatagal, ang mga gawaing bahay na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay nagiging paraan na lamang upang takasan ng lumalalim na lamat sa kanyang isip. Isang hapon, ilang linggo matapos ang huling pagtatalo nila tungkol sa madaling araw na text message, nagpasya si Angelina na lumabas ng subdivision para mamili ng mga gagamitin sa kanyang munting online business. Sa nakalipas na mga buwan, natuto siyang gumawa ng page para mag-buy and sell. Maliit lang ang kita, bariya-bariya kung ituring, ngunit para kay Angelina, ang bawat kikitain na itatabi niya sa kanyang bank account simbolo ng kanyang sariling lakas. Sumakay siya ng taxi papunta sa isang kilalang commercial area sa labas ng lungsod. Malapit sa isang malaking mall kung saan naroon ang mga wholesale na tindahan. Malapit din ang lugar na ito sa mga mamahaling hotel at fine dining restaurants na madalas puntahan ng mga opisyal ng militar at mga mayayamang negosyante. Mainit ang sikat ng araw at medyo mausok sa kalsada. Habang naghihintay ng masasakyan pa uwi, napadpad ang kanyang tingin sa tapat ng La Vista Inn, isang tanyag at eksklusibong fine dining restaurant na may hotel sa itaas na bahagi nito. Kilala ang lugar na ito sa pagiging tagpuan ng mga matataas na tao dahil sa pribado at mamahaling selyo ng establishmento. Eksaktong paglingon niya, isang makintab at pamilyar na itim na SUV ang huminto sa tapat ng lobby. Ang plaka nito ay hindi niya kailangang basahin pa ng buo. Kabisado niya bawat numero at letra. Sasakyan ito ni Gabriel. Napatitig at napatigil si Angelina sa paghakbang. Tila huminto ang ikot ng mundo at ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada ay biglang nawala. Napalitan ng mabilis at malakas na tibok ng kanyang puso.
Bumaba ang driver ng hotel para pagbuksan ng pinto ng sasakyan. Unang lumabas, si Gabriel. Suot nito ang kanyang mamahaling polo shirt. Formal, planchado, at baka sa mukha ang kisigan. Ngunit hindi ang itsura ng asawa nagpatigil sa paghinga ni Angelina, kundi ang sunod na nangyari. Mabilis na umikot si Gabriel patungo sa kabilang pinto ng sasakyan. Isang bagay na hindi nito ginagawa kay Angelina sa loob ng maraming taon. Binuksan niya ang pinto at inabot ang kanyang kamay sa isang babae. Ang babae ay bata. Marahil ay nasa kalagitnaan ng 20 ang edad. Maputi, balingkinitan, nakasuot ng isang mamahaling hapit na pulang dress at may bitbit na branded na bag. Mayaman ang aura nito. Malayong-malayo sa itsura ni Angelina. Gumiti si Gabriel sa babae. Isang ngiting puno ng init at paghanga. Isang ngiting matagal nang binura ng panahon sa kanilang relasyon. Hinawakan ni Gabriel ang baywang ng babae. Habang naglalakad sila, papasok sa glass door ng La Vista Inn. Bago tuluyang pumasok, lumingon pa ang babae kay Gabriel. Narinig ni Angelina ang mahinang hagik-hik nito habang hinahawakan ng dibdib ng kanyang asawa. Nakatayo lang si Angelina. Naramdaman niya ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata at ang bigat na tila gustong magpaupo sa kanya sa semento. Sabi mo, may command conference kayo sa headquarters. Bulong ng kanyang isip. Sabi mo, para sa bayan ng bawat oras na wala ka sa bahay. May bahagi sa kanya na gustong tumawid sa kalsada, pumasok sa mamahaling restaurant na iyon at iiskandaluhan ng asawa. Gusto niyang isigaw sa lahat na ang tinitingalang Teniente Coronel ay isang sinungaling at taksil. Gusto niya saktan ng babaeng walang pakundangan kung humawak sa lalaking pag-aari niya. Ngunit bago pa man siya makahakbang, pumasok sa kanyang isip ang mukha ni Liam at Mira. Naalala niya ang kanyang ina. Ang kahihiyang dinanas nito na magwala ito sa tapat ng bahay ng kabit ng kanyang ama noon. Kung paano sila pinag-usapan ng mga kapitbahay at kung paano siya tinukso sa paaralan bilang anak ng lalaking ng babae na may nagwawalang ina. Huminga ng malalim si Angelina. Isinara niya ang kanyang mga mata. Hinayaang pumatak ang isang butil ng luha bago ito mabilis na pinunasan ng likod ng kanyang kamay. Humarap siya sa paparating na taxi at sumakay. Sa buong biyahe pa uwi sa subdivision, hindi na siya umiyak. May kakaibang lamig na nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Ang sakit na dati nagpapaiyak sa kanya ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas matigas, mas matatag. Nang makarating siya sa bahay, inilagay niya ang mga paninda sa stockroom. Tumingin siya sa salamin sa banyo. Tinignan niya ang kanyang sarili, ang mga eye bags dahil sa puyat, ang magaspang na kamay dahil sa gawain bahay. Hindi ako iiyak, sabi niya sa kanyang refleksyon. Hindi na. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang kanyang online shop page. Tinignan niya ang mga orders. Kailangan niya mag-ipon. Kailangan niyang siguruhin na kung darating ang araw na hindi na niya kaya, may matatayuan siyang sariling lupa. Nang gabing iyon, umuwi si Gabriel ng alas 11 ng gabi. Amoy alak ito at may kasamang amoy ng banyagang halimuyak. Ang parehong amoy na alam ni Angelina na hindi sa kanya. Kumain ka na? Tanong ni Angelina habang nagtutupi ng mga damit sa sala. Ang boses niya ay kalmado, walang bakas ng galit, walang tonong nagtatanong. Kumain na ako sa labas, may dinner kasama mga matataas na opisyal. Sagot ni Gabriel sabay bagsak ng kanyang katawan sa sofa. Napagod ako sa haba ng pag-uusap tungkol sa deployment. Tumingin si Angelina kay Gabriel. Titig na walang emosyon. Titig na tila nagmamasid sa isang estranghero. Mabuti naman kung ganoon. Seryosong sagot ni Angelina bago ipinagpatuloy ang pagtupi. Akala ni Gabriel ay ang kanyang kapangyarihan at katayuan ang nagpapanatili kay Angelina na tahimik at matapat. Hindi niya alam na ang katahimikang iyon ay tanda ng pagsuko. Mabilis na lumipas ang mga araw na tila ba walang nagbago sa loob ng bahay ni na Angelina at Gabriel. Ngunit para kay Angelina, ang bawat araw ay isang hakbang paitaas mula sa balon ng kalungkutan kung saan siya matagal na nabilanggo. Ang imahe ni Gabriel na nakahawak sa baywang ng ibang babae sa tapat ng La Vista Inn ay hindi na naging sanhi ng kanyang pag-iyak gabi-gabi. Sa halip, naging gasolina ito upang mapatakbo ang kanyang determinasyon. Nagsimula ang tahimik na revolusyon ni Angelina sa loob mismo ng kanyang kusina. Habang natutulog ang mga bata sa tanghali o kaya naman ay kapag maaga sila nakakatulog sa gabi, doon siya nagtatrabaho ng walang patid. Ang kanyang MacBook, doon niya inaayos ang kanyang mga online postings. Sinusubaybayan ang mga orders at pinamamahalaan ang kanyang maliit na kita gamit ang isang nakatagong digital wallet account. Isang gabi,
Habang abala si Angelina sa pag-update ng kanyang inventaryo sa laptop, sa gilid ng hapagkainan, pumasok si Gabriel mula sa garahe. Hubad na ang kanyang uniforme at nakasuot na lang ito ng berdeng t-shirt ng militar. Naupo siya sa tapat ni Angelina at pinagmasdan ng asawa. Ano ba yung ginagawa mo gabi-gabi, Angelina? Tanong ni Gabriel, may tono ng pagkainip at kaunting pangmaliit sa kanyang tinig. Ang liit-liit ng kinikita mo dyan. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Kulang ba ang perang ibinibigay ko sa'yo buwan-buwan? Hindi nag-angat ng tingin si Angelina mula sa screen ng laptop. Patuloy ang kanyang pag-type habang malumanay na sumagot. Hindi naman sa kulang, Gabriel. Gusto ko lang na may ginagawa ko kapag tulog ang mga bata. At para na rin may sarili akong hawak na bariya kung sakaling may kailanganin ako na hindi ko kailangang hihingi sa'yo. Nagpakawala ng isang mapait na tawa si Gabriel. Bariya? Tama ka. Bariya nga lang yan kumpara sa sahod ko bilang opisyal. Bahala ka nga. Basta siguraduhin mo lang na hindi napapabayaan ang bahay at ang mga bata. Ayokong umuwi dito na makalat ang sala at walang pagkain sa mesa. Huwag kang mag-alala. Hindi ko nakakalimutan ang mga tungkulin ko. Sagot ni Angelina. Ang boses ay patag. Walang emosyon. Parang isang robot na sumusunod sa protocol. Tumingin si Gabriel sa kanya. Tila nagtataka sa lamig ng kanyang pakikitungo. Ngunit dahil na rin sa labis na kumpiyansa sa sarili, na hindi siya iiwan ng asawa, binaliwala niya ito. Tumayo siya at pumasok sa silid upang matulog. Nang masiguro ni Angelina na tulog na ang asawa, doon niya binalikan ang isang tab sa kanyang browser. Isang online banking portal kung saan nakatabi ang kanyang sariling ipon. Sa nakalipas na mga buwan, ang bariya-bariyang kita ay unti-unting lumalaki dahil sa kanyang sipag. Idagdag pa rito ang mga naitatabi niyang sukli na pinamimili na unti-unti niyang inilalagay sa account na hindi alam ng kanyang asawa. Hindi kalakihan ang halaga kung ikukumpara sa yaman ni Gabriel, ngunit sapat na iyon upang makabili ng isang maliit na bahay at makabili ng pagkain para sa kanya at sa 2 bata sa loob ng ilang buwan kung sakali magpasya siyang umalis. Isang hapon, habang naglalakad siya sa loob ng subdivision upang mag-deliver, nakita niya ang kanyang sarili na nakatitig sa 2 anak na naglalaro sa parke. Si Liam ay masayang itinutulak ang duyan kung saan nakaupo si Mira na humahagik-gik sa tawa. Pumunta sa Angelina sa parke at binuhat si Mira habang inakbayan naman si Liam. Mga anak, anong gusto niya paglaki? Gusto ko pong maging sundalo tulad ni Papa, masiglang sagot ni Liam. Naramdaman ni Angelina ang kaunting kirot, ngunit ngumiti siya at tinalikan ng ulo ng anak. Magiging sundalo ka, Liam, pero ang tanging ipagtatanggol mo ay ang mga mahihina at hindi mo sasaktan ang puso ng mga tao nagmamahal sa iyo, ha? Opo, Mama, sagot ng bata, bagaman hindi pa lubos na nauunawaan ang lalim ng mga salita ng kanyang ina. Sumabit ang buwan ng Mayo, kung kailan ang init ng tag-araw ay nasa kanyang kasukdulan. Walang pasok ang mga bata sa eskwelahan, kaya't mas may oras sa Angelina na tutukan ang kanyang lumalagong online business. Dahil sa kanyang walang pagod na pagpapost, sunod-sunod na naging orders sa kanya. Halos hindi na siya natutulog, ngunit ang bawat pagod ay napapawi sa tuwing nakikita niya ang paglaki ng balanse sa kanyang itinatagong bank account. Isang Miyerkules ng umaga, habang nag-aayos sa mga deliveries si Angelina, lumapit sa kanya si Liam hawak ang isang laruan. Mama, kailan po ba tayo bibisita kay Lola? Tanong ng bata, ang mga mata ay puno ng pananabik. Sabi niyo po noong 1 buwan, pupunta tayo sa bahay ni Lola kapag bakasyon na. Tama ang anak niya. Matagal na rin niyang ipinangako sa kanyang ina na dadalhin niya roon ang mga bata para makapagbakasyon kahit ilang araw lang. Lalo na't matagal na nitong hindi niya kasama mga apo. Bukod doon, kailangan din ni Angelina ng kaunting hingahan. Isang lugar kung saan hindi niya kailangan makita ang malamig na mukha ni Gabriel o maamoy ang pabango nito may kasamang kasinungalingan. Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila, binuksan ni Angelina ang paksa kay Gabriel. Gabriel, plano ko sanang dali ng mga bata sa bahay ni Mama sa Biyernes. Doon muna kami magpapalipas ng weekend dahil wala namang pasok. Matagal na rin silang hindi nakikita ni Mama. Panayad na sabi ni Angelina habang pinaglilingkuran ng asawa. Ibinaba ni Gabriel ang kanyang kutsara at tumingin kay Angelina. Sa halip na magalit o mag-atubili, may kislap ng galat at kaginhawahan na dumaan sa kanyang mga mata. Isang reaksyon na hindi nakaligtas sa mapagmatiyag na tingin ni Angelina. Ganoon ba? Magandang ideya yan. Mabilis na sagot ni Gabriel. Pilit na pinatunog na formal ang kanyang boses. Sakto nga dahil may marami din akong aasikasuhin sa kampo ngayong weekend. May mga darating na inspection team mula sa GHQ. Kaya malamang ay magpupuyat ako sa trabaho at hindi ko rin kayo maaasikaso dito sa bahay. Sige,
Ihatid ko kayo sa Biyernes ng umaga bago ako pumasok sa opisina. Wag na, Gabriel. May mga aasikasuhin pa akong deliverables para sa mga customer ko dito bago umalis. Magko-commute na lang kami ng mga bata. Pagtanggi ni Angelina na ang totoo ay ayaw lang niya magkaroon ng utang na loob sa asawa. Kung yan ang gusto mo, sige. Mag-ingat kayo sa biyahe. Iwan mo na lang ang susi ng bahay sa dati nitong lalagyan. Sabi ni Gabriel. Sabay balik sa kanyang pagkain. Halata sa kanyang bawat kilos at magmamadali. Tila ba hindi na siya makapaghintay na dumating ang naturang weekend. Inabukasan, Webes, naging doble ang kayod ni Angelina. Gayunpaman sa likod ng pagiging abala, may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Isang uri ng kutob na hindi niya maipaliwanag. Ang bawat kilos ni Gabriel nitong mga nakaraang araw. Ang madalas na pagngiti nito habang nakatingin sa cellphone, ang pagiging mas madaling kausap at ang tila kawalan ng pakialam sa kanyang pag-alis ay mga senyales na pamilyar. May plano siya. Pulong ng isip habang nag-iempake ng mga damit ni Liam at Mira. Alam kong may gagawin siya sa sandaling umalis kami. Dumating ang Biyernes ng hapon. Bago sila umalis sa mga bata, sinigurado ni Angelina na malinis ang buong bahay. Iniwan niya ang ulam ni Gabriel sa loob ng refrigerator na kailangan na lang initin. Pagkatapos, pinitbit na niya ang mga bag at ang kanyang dalawang anak upang sumakay ng taxi. Sinalubong sila ng kanyang ina nang may mahigpit na yakap at masasarap na luto. Kitang-kita ang saya sa mga mukha ni Liam at Mira habang naglalaro sa bakuran ng kanilang lola. Para kay Angelina, ang makitang ligtas at masaya ang mga anak ay sapat na upang makalimutan ang kanyang mga pasanin kahit pansamantala. Subalit pagsapit ng 8:00 ng gabi, habang naghahanda si Angelina na magpahinga sa lumang silid niya, binuksan niya ang bag upang kunin ang cellphone. Doon lang niya napansin na may kulang. Kinapkap niya ang bawat sulok ng bag. Inilabas niya ang mga gamit, ang wallet at ang mga gamit ng bata, ngunit wala roon ang kanyang MacBook. Napatampal sa noo si Angelina nang bigla niya maalala nangyari kaninang tanghali. Dahil sa pagmamadali niya maihabol ang huling batch ng mga order, naiwan niya sa ibabaw ng maliit na lamesa sa sulok ng sala. Nakasaksak pa sa charger. Nataranta si Angelina. Naroon sa MacBook na iyon ang lahat ng talaan, ang bank account details na nakasave sa browser, ang mga contact ng mga supplier, at ang mga pending schedules ng negosyo na kailangan niyang i-monitor para sa Lunes. Kung sakaling pakailaman iyon ni Gabriel o kung may mangyaring aberya sa kuryente, malaking perwisyo ang idudulot nito sa pinaghirapang online shop. Tumingin siya sa labas ng bintana. Gabi na. Agad siyang nagpabook ng sasakyan. 1 oras nang alayo mula sa bahay ng kanyang ina. Lumapit sa Angelina sa ina na noon ay nagpapatulog din sa mga bata sa sala. Ma, mahinang tawag ni Angelina. Naiwan ko po pala ang laptop ko sa bahay. Kailangan ko pong balikan ngayon dahil nandoon na lahat ng records ng paninda ko para sa Lunes. Iiwan ko muna rito ang mga bata ha. Babalik din ako kaagad. Tumingin ang kanyang ina na may pag-aalala. Gabi na, Angelina. Hindi ba pwede bukas mo nalang balikan? O kaya naman ay pakiusapan mo si Gabriel na dalhin na lang dyan dito. Pilit na ngumiti si Angelina. Nasa kampo po si Gabriel ngayon ma. May inspection sila buong weekend. Kaya walang tao sa bahay. Mas mabilis kung ako nakukuha para hindi na siya maabala. Huwag kayong mag-alala, sanay naman na ako sa biyahe. Huminga na malalim ang ina at tinawakan ng kanyang kamay. Sige, mag-iingat ka. Huwag ka magpapakagabi ha, ng husto sa daan. Hindi alam ni Angelina na ang simpleng pagkalimot na iyon sa kanyang MacBook ang magiging susi upang tuluyang magbukas ang pinto ng katotohanan ng kanyang buhay. Isang katotohanan upang tuluyang mabukas ang pinto ng katotohanan. Sa mahabang panaginip ng pagtitiis, 10:15 na ng gabi na bumaba siya sa arko ng subdivision. Tahimik ang paligid, ang tanging maririnig ay ang paminsan-minsang tahol ng mga aso ng kapitbahay at ang kuliglig sa mga damuhan. Habang naglalakad siya patungo sa kanilang kalye, napansin niya mula sa malayo na patay ang lahat ng ilaw sa labas ng kanilang bahay. Subalit, laking gulat niya na makita ang pamilyar na itim na SUV ni Gabriel na nakaparada sa garahe. Akala ko ba may inspection sila sa kampo buong weekend? Tanong ng kanyang isip. Kaba, pagdududa, takot, halo-halong emosyon ang sumakop kay Angelina. Dahan-dahan siyang lumapit sa gate. Ginamit niya ang sariling susi upang buksan ang munting pinto ng gate. Dahan-dahan. Sigurong hindi ito nilikha ng anumang kaluskos. Nilapitan niya ang pintuan ng bahay. Doon, napansin niyang hindi ito naka-double lock. Isang bagay na hindi kailanman nakakaligtaan ng isang disiplinadong sundalo tulad ni Gabriel. Inilagay niya ang susi sa selyo ng pinto. Pinihit ito ng dahan-dahan at marahang itinulak. Pagkabukas ng pinto,
Sinalubong siya ng madilim na sala, ngunit may kung anong kakaibang amoy na agad pumunod sa kanyang ilong. Isang banyagang halimuyak, matamis, mapang-akit, at mamahalin, amoy ng pabango ng isang babae. At hindi lang iyon, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa gitna ng sala, mga mahihina ngunit mapulusok, mabibigat na paghinga at kaluskos ng balat na tumatama sa leather ng kanilang sofa. Nanginig ang buong katawan ni Angelina. Tila napako ang kanyang mga paa sa sahig. Sa tulong ng kaunting liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, unti-unting luminaw sa kanyang paningin ang pinakamalalang bangungot na maaari niyang makita. Sa ibabaw ng kanilang sofa, sa mismong sala kung saan madalas maglaro ang kanyang mga anak, naroon si Gabriel. At sa ibabaw nito, ang parehong babaeng nakita niya sa tapat ng La Vista Inn, walang kahit isang saplot sa katawan, nakatalikod, habang ang kanyang mahabang buhok ay sumasabay sa marahas at walang pakundakan nilang pag-iisa. Ang mga damit ng dalawa, kabilang ang uniformeng militar ni Gabriel at ang pulang dress ng babae, ay nakakalat lang sa sahig, tila mga basurang itinapon. Ang mundong maingat na itinaguyod ni Angelina sa loob ng maraming taon ay tuluyang gumuho sa segundong iyon. Ang lahat ng pagtitiis, ang mga gabing pag-iyak na sa banyo, ang pagbabatawad na paulit-ulit niyang ibinibigay sa ngalan ng buong pamilya, ang lahat ng iyon ay naging parang isang malaking biro. Walang natitirang respeto, walang natitirang kahihiyan. Dinala ni Gabriel ang kanyang kalokohan sa loob mismo ng tahanan ng pamilya. Gusto ni Angelina na sumigaw. Gusto niyang kumuha ng matulis na bagay para sa dalawa. Gusto niya magwala hanggang sa magising ang buong subdivision. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo at ang mga kamay na ikom ang napakahigpit hanggang sa mabao ng mga kuko sa palad. Ngunit sa gitna na nagbabagang galit, may isang malamig na boses sa isip ang pumigil sa kanya. Wag ngayon. Kung magwawala ka, ikaw ang talo. Kung magwawala ka, dumi lang ang makukuha mo. Huminga ng malalim si Angelina. Isang gawaing halos ikamatay niya dahil sa pait ng hangin na nilulunok. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang panginginig. Gamit ang natitirang lakas ng katinuan, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Iniset niya ito sa silent mode at binuksan ang kamera. Itinaas niya ang kamay. Itinutok ang lens sa sofa at kumuha ng 3 malilinaw na litrato. Video. Ang milagrong ginagawa ng kanyang asawa at ng kabit nito. Kasama ang mukha ni Gabriel na malinaw na makikita sa gilid bago dahan-dahang ibinaba ang telepono. Pagkatapos ng walang anumang ingay, lumingon si Angelina sa sulok ng mesa. Naroon ang MacBook. Nakasara at nakasaksak pa sa dingding. Lumapit siya. Hinugot ang charger sa sasaksakan ng mabilis ngunit tahimik at bitbit ang laptop. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa 2 taong patuloy na nagpapakasasa sa kasalanan. Walang kaalam-alam na ang kanilang lihim ay tuluyan ng nabuksan. Walang luha na pumatak sa mga mata ni Angelina. Ang lahat ng sakit ay biglang nagyelo. Ang kanyang puso na dati sugatan ay tuluyan na namatay para kay Gabriel. At kasabay niyon, isang mas matatag na Angelina ang isinilang. Dahan-dahan siyang humakbang pabalik sa pento. Lumabas ng bahay at maingat na isinara ito. Nang makalabas siya ng gate, doon lang siya nakahinga na maluwag. Naglakad siya palayo sa bahay na iyon na mabilis. Sa ilalim ng madilim na langit, habang naglalakad siya pabalik sa highway, may munting ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ngiti ng kagalakan, kundi ngiti ng isang taong alam na ang katapusan ng pagiging bilanggo. Tapos na ang pagtitiis. Nakarating si Angelina sa bahay ng kanyang ina. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Pagkapasok niya sa pinto, agad siyang sinalubong ng kanyang ina na si Aling Arlene. Hindi pa ito natutulog. Nakaupo sa lumang tumba-tumba habang nagbabasa ng Biblia. Angelina, salamat sa Diyos at nakabalik ka na. Nag-aalilang sabi ng ina habang tumatayo. Gabi na at napakalamig sa daan. Nakuha mo ba ang laptop mo? Opo ma, nakuha ko. Sagot ni Angelina. Ibinaba niya ang MacBook sa lamesa. Ngunit hindi nakaligtas kay Aling Arlene ang kakaibang anyo ng anak. Masyado maputla si Angelina. Ang mga mata, bagaman mo lang luha, ay may lalim na tila nakakita ng isang multo. Ang bawat galaw niya ay mabigat, parang isang taong mekanikal na sumusunod na lamang sa bawat utos ng utak. Angelina, may problema ba? Lumapit ang ina at tinawakan ang malamig niyang kamay. Nakita mo ba si Gabriel? Huminga na malalim si Angelina. Tumingin siya sa silid kung saan mahimbing na natutulog ang 2 anak. Na masigurong ligtas sa mga ito, binalingan niya ang ina. Wala po siya sa kampo, ma. Mahinang simula ni Angelina. Ang boses ay parang banging dumadaan sa tuyong ng mga dahon. Nasa bahay po siya. May kasamang babae. Napatigil si Aling Arlene. Naitakip niya ang kamay sa bibig
Ang mga mata ay napuno ng gulat at halo-halong galit. Ano? Sa loob ng bahay niyo mismo, Diyos ko, Angelina! Walang kasuotan, ma. Sa sofa, natatapos ang lahat. Tugtong ni Angelina. Diretso ang tingin sa ina, walang korap. Walang panginginig ng labi. Naiwan nilang bukas ang pinto dahil akala nila ay buong weekend kami rito sa iyo. Ang walang pusong lalaking yan. Galit na bulong ni Aling Arlene. Pinipilit na huwag magtaas ang boses upang hindi magising ang mga bata. Matapos ang lahat ng ginawa mo para sa kanya. Matapos mong magpakababa at magtiis para lang sa pamilya nyo. Pupuntahan ko ang lalaking yan. Isusumbong ko siya sa superior sa kampo. Wag ma. Wag mong gagawin yan. Mabilis na pigil na Angelina. Hinawakan niya ang braso ng ina. Huwag tayong linika ng eksena. Huwag tayong magwawala. Pero Angelina, lolokohin ka na lang ba niya ng ganyan? Tiniis mo ang mga pambababae niya sa labas. Pero ang dahilan ng dumi sa loob ng bahay ninyo, ibang usapan na yan. Naiiyak na sabi ni Aling Arlene. Naaalala ang sarili niyang sinapit sa kamay ng asawa noon. Ma, nakunan ko sila. Seryosong sabi ni Angelina. Ay nilabas niya ang kanyang cellphone at makita ang screen sa ina. Na makita ni Aling Arlene na malilinaw na litrato at ang maikling video, mabilis niyang inilayo ang kanyang tingin. Hindi kinakaya ang bigat ng katotohanan. Ngunit para kay Angelina, ang mga files na iyon ay hindi simbolo ng kabiguan, kundi ang gintong tiket patungo sa kalayaan. Sa nakalipas na mga taon, Ma, natatakot ako dahil lumaki akong walang ama. Ayokong maranasan ni Liam at Mira ang takot na nararamdaman ko noon. Pag-amin ni Angelina. At sa wakas, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang kanang mata. Pero kanina, habang nakatitig ako sa kanila, narealize ko na mas nakakatakot kung hahayaan ko silang lumaki sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Ayokong isipin ni Liam na pwedeng gawin sa babae ang ginagawa ni Gabriel. Ayokong lumaking sunod-sunuran si Mira tulad ko. Niyakap na mahigpit ni Aling Arlene ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito, hinayaang magpalabas ni Angelina ng kaunting bigat. Ngunit mabilis din siyang kumalas. May pera na ako, Ma, sabi ni Angelina habang pinapahid ang luha. Hindi pa ganoon kalaki pero sapat na mula sa online business ko. Para makapagsimula kami ng mga bata, hindi na ako babalik sa bahay na yung bilang asawa niya. Anong plano mo ngayon, anak? Tanong ng ina. Magpapakasaya muna siya ngayong weekend, Ma. Malamig na sabi ni Angelina habang ang liwanag ng screen ay sumasalamin sa kanyang determinadong mga mata. Ahayaan ko siyang isipin na naninlang niya ako. Pero sa Lunes ko ipaparamdam sa kanya kung anong ibig sabihin ng salitang tama na. Lumipas ang Sabado at Linggo na tila isang normal na pagtatapos ng linggo para kay Gabriel. Pagkaalis ng kanyang kabit na madaling araw, nagpalipas siya sa panonood ng telebisyon. Pag-inom kasama ang ilang kapwa opisyal sa kampo at pag-aakalang ang buhay ay nananatiling perpekto, sa isip, nagtagumpay na naman siya sa kanyang mga palihim na gawain. Kumusta ang mga bata dyan? Kumain na ba kayo? Text ni Gabriel. Makalipas ang ilang oras, sumagot sa Angelina. Okay naman ang mga bata. Kumain na kami. Mag-ingat ka sa inspection mo. Nabasa ni Gabriel ang reply at napangiti. Lalo siya naging kampante. Sa isip niya, naroon pa rin ang kanyang sunod-sunurang asawa na nag-aalala sa kanyang kaligtasan at trabaho habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan at pansamantalang aliw. Habang masaya naglalaro si Liam at Mira sa bakuran kasama ang kanilang lola, nakatitig si Angelina sa screen ng MacBook. Hindi na niya binuksan ang online shop page. Sa halip, pinugol niya ang oras sa pagre-research tungkol sa mga legal na hakbang para sa legal separation. Hakbang para sa proteksyon ng mga bata. Inayos niya ang mga digital banking apps. Inilipat niya ang malaking bahagi ng ipon sa isang bagong bukas na digital account na nakakabit sa kanyang sariling mga dokumento. Malayo sa anumang pwedeng pakialaman ng asawa. Bawat galaw niya ay may tiyak na direksyon. Wala nang pag-aalinlangan. Nang sumapit ang gabi, habang nakahiga ang dalawang bata sa magkabilang tabi, hinaplos ni Angelina ang kanilang mga mukha. Liam, Mira, bulong niya sa dilim. Mula bukas, mag-iiba ang buhay natin. Maaring hindi natin makasama si Papa sa isang bahay pero ipinapangako ni Mama, hindi kayo magkukulang sa pagmamahal at hindi ko kayo hayaang lumaki kayo sa takot. Mama? Nag-ikting ang boses ni Liam. Uuwi na ba tayo kay Papa bukas? Hinalika ni Angelina ang noon ng anak. Matulog ka na anak, bukas magsisimula ang bagong adventure natin. Lunes ng umaga, naghahanda na si Gabriel sa kanilang bahay sa subdivision para pumasok sa kampo. Suot niya ang formal na Class A na uniforme, malinis, planchado, at puno ng mga medalyang sumasalamin sa kanyang mataas na ranggo. Habang inaayos ang kanyang korbata sa harap ng malaking salamin sa sala,
Narinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng kanilang gate. Sumulyap siya sa bintana at nakita ang isang puting van. Bumaba roon si Angelina kasama ang dalawang bata. Ngunit ang ipinagtaka ni Gabriel ay ang kasunod na nangyari. Hindi pumasok si Angelina upang humalik o maglambing sa kanya. Sa halip, nanatili ang mga bata sa tabi ng van, kasama si Aling Arlene na seryosong nakatingin sa direksyon ng bahay. Pumasok si Angelina sa pintuan ng sala. Walang bitbit na kahit anong bag ng mga damit, kundi ang kanyang itim na handbag nakasokbit sa braso. "Oh, Angelina, nakabalik na bala kayo?" Bati ni Gabriel sabay pilit ng ngiti habang lumalapit para humalik sa pisngi ng asawa. "Akala ko ba mamayang gabi pa ang uwi ninyo?" "Tamang-tama, paalis na ako papuntang kampo. May flag ceremony at briefing kami." Bagyang umiwas si Angelina upang hindi tumama ang mga labi ni Gabriel sa kanyang balat. Ang kanyang mukha ay tila lilog sa marmol. Walang galit, walang ngiti, walang anumang emosyon. "Mabuti at hindi ka pa umaalis, Gabriel." Panayad ngunit matigas na sabi ni Angelina. "Dahil kailangan natin mag-usap." Napatigil si Gabriel sa pag-ayos ng relo. Tumingin siya kay Angelina at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Ang boses ni Angelina ay hindi ang boses ng babae nagmamakaawa o nagtatanong. Ito ang boses ng isang taong may hawak ng hantungan. "Mag-usap? Tungkol saan?" Tanong ni Gabriel. Sinusubukang ibalik ang otoridad bilang isang opisyal ng militar. "Nagmamadali ako, Angelina. Alam mong bawal ako mahuli sa headquarters." Ibinaba ni Angelina ang kanyang MacBook sa ibabaw ng lamesa sa sala. Sa mismong lamesa malapit sa sofa kung saan naganap ang eksena noong gabi ng Biyernes, iniharap niya ang laptop kay Gabriel. Binuksan ang screen at pinindot ang play. Tinitigan ni Gabriel ang screen ng MacBook. Sa unang 3 segundo, nanlaki ang kanyang mga mata at tila naging yelo ang dugo sa mga ugat. Ang sarili mukha, malinaw, walang kaduda-duda, ay nakarehistro sa video habang ginagawa sa ibabaw ng sofa kasama ang ibang babae. Maririnig pa ang paghabol ng paghinga at ang mahinang tawanan ng dalawa sa loob ng madilim na sala. Saan mo nakuha to?" Nanginginig ang boses ni Gabriel. Ang kanyang otoridad ay tuluyang naglaho, napalitan ng takot na humalo sa bigla ang galit. "Sino ang kumuha nito?" "Ako." Simpleng sagot ni Angelina. Diretso ang kanyang tingin kay Gabriel. Walang kahit isang kurap. "Naiwan ko ang MacBook ko noong Biyernes ng gabi. Bumalik ako rito para kunin yan dahil kailangan ko sa mga orders ko para sa Lunes. Pero hindi ko inaasahan na mas malaking deliverable pala ang madadatnan ko rito sa sala." "Angelina, makinig ka." Hakbang pasulong ni Gabriel. Pilit na inaabot ang mga kamay ng asawa. Ngunit mabilis na humakbang pabalik si Angelina. "Nalasing ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Siya ang lumapit sa akin sa kampo. Pinilit niya ako. Isang pagkakamali lang yung patawarin mo ko. Hindi na mauulit. Ipinangangako ko sa iyo." Isang mapait na munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Angelina. "Pagkakamali, Gabriel? Nakita ko kayo sa La Vista Inn noong isang linggo. Nakita ko kung paano mo siya pagbuksan ng pinto sa SUV mo, kung paano mo hawakan ng baywang niya, at kung paano kang ngumiti sa kanya habang pumasok kayo sa restaurant na yon. Huwag mo akong ituring na parang bata. Huwag mo akong gawing walang alam." Napatigil si Gabriel. Pakiramdam niya ay unti-unting nauubusan ng hangin ng silid. Ang asawa niyang inakala niyang bulag, bingi, at sunod-sunuran ay matagal na palang nagmamasid sa bawat galaw. "Napagod na ako, Gabriel." Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng tunay na matinding kaba si Gabriel. Mas natakot siya sa kalmadong boses at malimig na titig ni Angelina. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Gabriel. Ang boses ay halos pabulong na lang. "Hindi ko na kayang turuan ng mga anak natin na okay lang masaktan." Dahan-dahan ngunit mariing sagot ni Angelina. "Hindi ko na kayang ipakita sa kanila na ang pagmamahal ay puro pagtitiis at pagpapababa ng sariling dignidad." Tahimik ang buong bahay. Tanging ang maindayog na tunog ng wall clock. "Akala mo, okay lang ako kasi hindi ako nagrereklamo." Dugtong ni Angelina habang kinukuha muli ang MacBook at inilalagay ito sa kanyang bag. "Pero habang busy ka sa iba, nagmo-move on na ako." Hindi agad nakaimik si Gabriel. Napatingin siya sa mga daliri ni Angelina. Doon lang niya napansin ang isang maliit na detalye na matagal na niyang hindi nakikita. Wala na ang wedding ring sa daliri ng kanyang asawa. Hindi niya napansin ang maliliit na pagbabago sa loob ng mga nakaraang buwan. Ang hindi na pagte-text ni Angelina kung anong oras siya uuwi. Ang pag-aasikaso nito sa sariling bank account at ang unti-unting pagtigas ng kanyang kalooban. "Angelina, pakiusap ang mga bata." Pagmamakaawa ni Gabriel, ginagamit ang huling barahan na alam niyang pwede magpalambot sa asawa. "Ayaw mo ba silang lumaking buo ang pamilya? Isipin mo si Liam. Isipin mo si Mira." "Eksakto. Inisip ko talaga sila kaya ako ito ginagawa."
Sagot ni Angelina habang isinusukbit ang kanyang bag sa balikat. Ayokong lumaki si Liam na tulad mo. At ayokong lumaki si Mira na tulad ko. Tapos na ang laban natin, Gabriel. Humarap si Angelina sa pintuan at naglakad palabas. Iniwan ang asawa na nakatayo sa gitna ng sala. Suot ang kanyang magarang uniforme, ngunit hubad sa harap ng sariling kahihiyan. Nang ihakbang ni Angelina ang kanyang mga paa palabas ng pinto, tila may dampuhalang tanikala ang tuluyan na putol mula sa kanyang katawan. Hindi siya lumingon. Hindi niya binalingan ng magarang bahay na naging kulungan ng pagkatao sa loob ng maraming taon. Ang kanyang bawat hakbang patungo sa paghihintay na puting van ay magaan, may direksyon at puno ng desisyon. Angelina, tawag ni Aling Arlene na makalapit ang anak. Baka sa mukha ng ina ang matinding pag-aalala. Ngunit na makita ang kalmado at matatag na mukha ni Angelina, napalitan ito ng tahimik na paghanga. Okay na ako, ma. Tara na. Nakangiting sabi ni Angelina, isang tunay ng ngiti na matagal nang hindi nasisilayan sa kanyang mga labi. Sumakay sila sa van. Sa loob ng sasakyan, agad na yumakap si Mira sa kanyang binti habang si Liam ay nakatingin sa labas ng bintana. Tumingin si Liam kay Angelina. Ang kanyang maliliit na kamay ay hinawakan ng magaspang na kamay ng ina. Mama, hindi na ba natin kasama si Papa? Mahinang tanong ng 7 taong gulang na batang lalaki. Humarap si Angelina kay Liam. Hinaplos niya ang buhok nito at tinignan ito ng diretso sa mga mata. Liam, mahal kayo ni Papa. Pero si Mama at si Papa, hindi na pwedeng tumira sa isang bahay. Pero ipinapangako ko sa inyo, hindi ka magiging kulang. At palaging narito si Mama para sa inyo ni Mira. Natitig si Liam. Bagaman may kalungkutan sa kanyang mga mata, naramdaman niya ang kapanatagan sa boses ng ina. Niyakap niya ito na mahigpit. Humarap ang van, patungo sa isang bagong direksyon. Hindi pabalik sa bahay ni Aling Arlene, kundi sa isang maliit ngunit malinis na 2 palapag na bahay sa kabilang bayan na lihim na hinuhulugan ni Angelina gamit ang mga naipon sa online business. Malapit ito sa isang magandang pampublikong paaralan at may malawak na espasyo sa ibaba. Habang umaandar ang sasakyan, unti-unti pumasok ang mga sunod-sunod na mensahe sa cellphone ni Angelina mula kay Gabriel. Angelina, nasaan kayo? Mag-usap tayo na maayos. Huwag mo dali ng mga bata. Patawarin mo ko. May iskandalo ako sa kampo kapag nalaman ito ng general. Masisira ang promosyon ko. Angelina, pakiusap. Sagutin mo ang tawag ko. Pinasa ni Angelina ang mga mensahe. Walang galit na pumunot sa kanyang dibdib, kundi matinding awa sa isang lalaking ang tanging inaalala sa gitna ng pagkawasak ng pamilya ay ang ranggo, ang kanyang reputasyon at ang promosyon. Hindi nag-reply si Angelina. Sa halip, binuksan niya ang banking app at tinignan ng balanse. Sapat na ang pera para sa susunod na 6 na buwan, kahit hindi muna siya magtrabaho ng todo. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng tumigil. Sa loob ng maraming taon, inakala niya na ang pagiging dakilang asawa at ina ay nangangahulugan ng walang katapusang pagtitiis at pagsubaybay sa isang lalaking hindi naman siya pinapahalagahan. Ngunit ngayon, habang papalayo sila sa subdivision ng militar, narealize niya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano mo katagal kayang tiisin ang sakit, kundi sa lakas ng loob na tumayo, talikuran ng dumi, at sabihin, karapat dapat ako sa mas mabuting buhay. Nang makarating sila sa bagong bahay, sinalubong sila ng sikat na araw ng tanghali. Binuksan ni Angelina ang pinto ng kanilang bagong tahanan. Amoy pintura, malinis, at walang bakas ng nakaraan. Welcome sa bagong bahay natin, mga anak. Pulong ni Angelina habang akay ang kanyang pamilya paitaas. Lumipas ang isang buwan na tila isang mabilis na agos ng tubig. Sa loob ng maikling panahon, ang bagong bahay ni Angelina hindi na lamang isang tirahan. Naging sentro ito ng kanyang bagong buhay. Ang unang palapag ay opisyal na naging butik. Dahil sa sipag at sa tulong ng kanyang ina sa pag-manage ng mga orders, mas lalong nakilala ang kanilang negosyo sa bagong komunidad. Si Liam at Mira ay naka-enroll na rin sa kalapit na eskwelahan. Tuwing hapon, makikita silang masaya nagtatawanan sa sala habang gumagawa ng takdang aralin, malayo sa bigat at tensyon na dati nilang nakakasanayan sa lumang subdivision. Ngunit alam ni Angelina na may isang huling hakbang pa siyang kailangan gawin upang tuluyang maisara ang aklat na nakaraan. Biyernes ng umaga, sa tulong ng isang abogadong inupahan niya gamit ang sariling kita, hinarap ni Angelina si Gabriel sa isang formal na mediation room sa loob ng kampo militar. Hindi ito ang karaniwang korte, ito ay isang proseso upang ayusin ang sustento ng mga bata at ang legal na pagkahiwalay ng kanilang mga ari-arian na walang malaking eskandalo. Ayon na rin sa pakiusap ni Gabriel upang maisalba ang kanyang natitirang reputasyon. Pumasok si Gabriel suot ang kanyang uniforme, ngunit wala na ang dating tigas at yabag sa mga mata. Mukha siyang puyat,
pagod at tila tumanda ng 10 taon sa loob ng 1 buwan. Nang maupo siya sa tapat ni Angelina, hindi niya magawang tingnan ng diretso ang asawa. Angelina, mahinang simula ni Gabriel. Sana mapatawad mo ako. Iniwan ko na ang babaeng yun. Kung gusto mo, bumalik na kayo sa bahay. Gagawin ko ang lahat basta wag mo lang ituloy ang kaso sa JNGO, Judge Advocate General's Office. Masisira ang karir ko, Angelina. Isang hakbang na lang, magiging general na ako. Tumingin si Angelina kay Gabriel. Noong mga nakaraang taon, sapat na mga salitang ito upang lumambot ang kanyang puso at humingi siya ng tawad kahit siya nasaktan. Ngunit ngayon, ang nakikita na lamang niya sa harap niya ay isang lalaking duwag na natatakot mawalan ng kapangyarihan. Hindi kita gustong sirain, Gabriel. Kalmadong sagot ni Angelina. Ang boses ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ikaw ang sumira sa sarili mo sa sandaling dinala mo ang dumi sa loob ng bahay natin. Narito ako ngayon hindi para magiganti, kundi para sa mga anak ko. Inilapag ng abogado ni Angelina ang mga dokumento sa mesa. Ito ang kasunduan. Patuloy ni Angelina. Pipirmahan mo ang buwan ng sustento para sa pag-aaral at pangangailangan ni Liam at Mira. Ang bahay sa subdivision ay ibebenta at ang kalahati ng halaga ay mapupunta sa trust fund ng mga bata. Sa oras na mapirmahan mo ito, hindi ko ilalabas ang mga ebidensya sa iyo ng mga superior. Mananatili ang ranggo mo, ngunit ang pamilya mo ay mawala na. Nanginig ang mga kamay ni Gabriel habang binabasa ang mga papeles. Tumingin siya kay Angelina. Naghahanap ng kahit kaunting pait ng emosyon ng pag-aalinlangan. Ngunit wala siyang nakita. Ang babaeng inakala niyang sunod-sunuran ay tuluyan na nagbago. Wala na ba talaga tayong pag-asa, Angelina? Tanong ni Gabriel. May tunay na pagsisisi sa kanyang tinig. Matagal nang nawala ang pag-asa, Gabriel. Noon pa, tuwing pinipili mo magtaksil at tuwing pinipili ko manahimik. Ang pagkakaiba lang ngayon, natuto na ako magsalita. Seryosang sagot ni Angelina. Wala nang nagawa si Gabriel kundi kumuha ng panulat at pirmahan ng mga dokumento. Sa bawat hagod ng pluma, tinatanggap niya ang kanyang pagkatalo. Hindi sa labanan ng armas, kundi sa labanan ng dignidad at karangalan. Matapos ang pagpupulong, unang tumayo si Angelina. Habang naglalakad siya sa malawak na pasilyo ng kampo militar, sinalubong siya ng mainit ngunit masarap na simoy ng hangin sa tanghali. Sa labas ng gate, naghihintay si Aling Arlene, kasama si Liam at Mira, na makita siya ng mga bata. Sabay na tumakbo ang dalawa patungo sa kanya at sumalubong ng mahigpit na yakap. Mama, bumili si Lola ng paborito nating ice cream. Pasaglang sigaw ni Mira habang nakakapit sa kanyang palda. Niyakap na mahigpit si Angelina ng kanyang mga anak. At sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang ganap na kalayaan. Ang kanyang puso na unti-unting namatay noon ay muling nabuhay. Ngunit hindi na para sa isang lalaking mapandan lang, kundi para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Tumingala siya sa malawak at asul na langit. Naisip niya ang kanyang paglalakbay mula sa isang takot at martir na may bahay na gumigising sa madaling araw upang magsilbi sa kasinungalingan patungo sa isang ina na may sariling paninindigan ng dignidad. Minsan pala, ang pagiging dakilang housewife ay hindi lang tungkol sa pagtitiis at pagpapakumbaba sa harap ng pang-aapi. Minsan, ang pinakadakilang bagay na magagawa ng isang babae para sa kanyang pamilya ay ang lakas ng loob na tumayo, humarap sa katotohanan at buong tapang na sabihin, tama na, at simula ngayon, ako naman. Bitbit ang kanyang mga anak sa magkabilang tabi. Naglakad si Angelina patungo sa kanilang bagong tahanan, handa sa anumang bukas na haharapin. Malaya, matatag, at buo ang pagkatao. Maraming salamat po sa pakikinig.